everyone! Magandang araw sa inyong lahat! Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa panibago o hindi pinibago. Hindi po bago kasi part 2 pala at huling parte ng kwento ng buhay ni Ziel. Naku naman nakakalungkot yung buhay niya, no? Medyo weird, medyo may pagka-unique yung kanyang boyfriend pero nagustuhan at minahal niya pa rin. Kaya lang, may rason pala yung pagiging unique ng boyfriend niya. Nako, kung hindi po ninyo napakinggan yung part 1, naku punta po kayo sa part 1, nakalink po dito. O di kaya naman ay hanapin nyo yung part 1. Punta kayo sa Mama Mia CDO, hanapin nyo yung part 1 dahil nandyan yun. Magkaparehong title lang, may nakalagay lang na part 1, ganun. Anyways, nako, hello muna ako sa ating mga suking tagapakinig. Alam ko naman na andyan pa rin kayo at hindi pa rin tayo iniiwan. Joanne Moral, maraming salamat. Gerald Haro, thank you so much sa pakikinig. Lina Ladeza, Abigail Tenorio, John Mark Diatras, maraming salamat sa iyo. At lagi pa rin kayong nandyan at nakasuporta kay Mama Mia. I love you all so much. Hello rin sa ating mga suki all the way from the other side of the world, from the USA, New Zealand, Australia, saan pa ba ito? Sa ating mga dakilang OFWs na nasa Saudi Arabia, Dubai, Qatar, at kung nasaan man kayo nilagay ni Lord ay maraming salamat. Jus Berona, maraming salamat. Bonsi Mangot Channel. Hi din kay Them Cruden Sisters. Maraming salamat at lagi kayong nakikinig. Kay Yansky Lorente, kay Gail Easy, maraming salamat. Hello rin kay Kwapak. Maraming thank you sa iyo. Adele 24 Narido, maraming salamat sa iyo. Naku, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo para sa katapusang bahagi ng kwento ng ating letter sender na si Ziel. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, nagulat ako nung pagpasok ko ng kwarto ay wala na doon si Ethan. Tumakbo agad ako sa nurse station at nagtanong ako kung nasaan ang patient sa room 031. Ma'am, nag-request po siya sa aming nurse kanina na nag-check ng kanyang vital signs na kung pwede raw ba ay lumabas siya para tumingin ng sunset. We asked his doctor kung okay lang, pero sabi ng doktor okay lang naman daw as long as kaya niya. Hindi naman daw sila lalabas ng gate. Ha? Kaya pala wala siya doon. Nasaan siya ngayon? Hindi pa naman niya siguro kayang maglakad. No worries ma'am, naka-wheelchair naman siya, sabi nung nurse. Tumakbo agad ako at hinanap ko kung saang lugar nakatambay sina Ethan. Kasi feeling ko Mama Mia ay baka hindi niya kayanin. Nakita ko siya sa banda sa may entrance na nakaupo kasama ang guard at malayo pa lang ay naiiyak na akong nakatingin sa kanya. Be, bakit? Lumingon siya sa akin at tumulo ang luha sa mga mata ko. Seeing Ethan wearing that oxygen sa kanyang ilong, Mama Mia, ay para pong tinutusok-tusok ng karayom ang aking puso. Habang tinitignan ko siyang nakangiti even though mutlang-mutla na ang kanyang mukha. Yun ang mas lalong nagpaiyak pa sa akin. Alika dito be, tabi tayo. Kuya Guard, salamat ha. Napakaswerte mo talaga Kuya Guard. Napakaswerte mo sa asawa mo. Be, bakit ka umalis doon? Bawal ka pang maglakad-lakad, hindi mo pa kaya. Sino may sabi sa'yo? Huwag ka nang umiyak, be. Wala ka namang dapat ikaiyak dahil okay lang naman talaga ako. Be, pumasok muna tayo sa room mo. Halika na. Huwag muna, be. Napakaganda pa ng sunset, oh. Alam mo naman, 'di ba, na napaka-motivated ko basta't nakikita ko yung sunset na ito. Dun sa room ko, wala akong nakikita Lalo ko lang nararamdaman na papalapit na ako. Huwag mo nang sasabihin yung mga susunod mong sasabihin, be. Halika na, pasok na tayo dun sa loob ng room. Itinulak ko ang wheelchair niya papunta dun sa room niya, Mama Mia. Masayang-masaya si Ethan kasi kung kailan maliit na lang ang oras naming magkasama
Ay, tsaka ko palang nakita ang genuine niyang smile. Napakasakit. Bakit ngayon pa? Be, gusto ko nang umuwi. Okay naman na ako, sabi niya. Hindi pa tayo made-discharge, be, kasi holiday ngayon, walang billing. Be, samahan mo ako sa bahay ha. Dun ka na lang kaya tumira. Mama Mia, ito yung ayoko talaga kasi alam ko na maghahabilin na siya sa akin. Ayokong marinig ng kahit na anong mga habilin mula sa kanya na ikakasakit at ikakaiyak lang ng mga mata ko. Parang hindi ko kaya. Pwede rin be, sagot ko. Magsama tayo dun ha. Aalagaan kita be, sabi niya sa akin. Ano? Ikaw kaya ang aalagaan ko, sabi ko naman. Be, yung trabaho mo, paano pala yun? Tanong niya. Nag-leave ako, be. Nakalabas din kami ni Ethan, Mama Mia, sa private hospital. Bago pa kami makalabas ay may ibinilin sa akin ang doktor niya. Ang sakit ni Ethan, ma, may wala na talagang pag-asang gumaling. Hindi siya pwedeng maoperahan kasi complicated na talaga yung kanyang sitwasyon. Meron lang siyang mga tinitake para hindi madali o hindi maging mabilis ang pagkalat ng virus at ng cancer cells sa kanyang katawan. Para hindi madaling masira yung ibang organs niya. Pero malabo talaga na maging maayos pa siya. Kung aabot pa siya ng susunod na taon, yun talaga ay napakalaking blessing na. Mama Mia, tinanong ko ang doktor kung ano ang mangyayari kaming dalawa lang ang magkasama. Gusto mo bang i-admit siya dito o ilalabas mo talaga siya? Actually, kaya pa naman niyang maglakad-lakad but later on, we may not notice. Bigla na lamang siyang hindi magigising. Grabe ang naging takot ko sa sinabi ng doktor, Mama Mia. Pero nag-insist si Ethan na mas lalo lamang siyang masistress kapag nasa loob siya ng ospital. Ang takot ko sa mga sinabi ng doktor ay hindi ko maintindihan. August 24, 2023, nakauwi na kami ni Ethan sa kaniyang cabin house. Kaya pa naman niyang maglakad pero mahinang-mahina lang talaga. So I decided na ipag-wheelchair na lamang siya. Tutal, nandyan naman ako para alagaan siya. Pagdating namin sa bahay niya ay pinahiga ko agad siya at agad kong hinilot-hilot yung mga masasakit na bahagi ng kanyang katawan. Hindi siya pwedeng mawala ng oxygen kasi mahinang-mahina na ang functions ng kanyang organ, Mama Mia. Apektado yung puso niya at diabetic din po siya. Napakaraming bawal sa kanya, bawal kainin. So ako ay ingat na ingat talaga sa mga niluluto ko. Ang buhay ko noon ay umiikot na lamang kay Ethan. Gigising ako ng 4 a.m. at dapat nakaluto na ako at handa na ang lahat kasi by 6 a.m. ay magpapasunlight kaming dalawa until 7 a.m. Tapos mag-e-exercise kami bago kami kumain ay papaliguan ko rin siya para fresh. Paminsan-minsan kapag wala siya sa mood maligo ay pinupunasan ko na lang siya. 8 a.m. ay pinapakain ko na siya dahil iinom pa siya ng mga gamot niyang maintenance. Tapos hilot-hilot naman konti sa kanyang katawan. Then in-advise sa kanya na dapat ay mag-bed rest siya so sinunod ko yun, Mama Mia. Pinapahiga ko siya at sinasabihan ko siya na sandali lang. Maghuhugas muna ako ng pinggan at maglilinis ng bahay. Tapos pinapakain ko rin yung mga hayop, dinidiligan ko yung kanyang mga pananim, nagwawalis ako sa labas. 10 a.m. ay maliligo na ako tapos pagkatapos noon ay magpe-prepare na naman ako ng lunch. Same routine tuwing dinner, Mama Mia. Every day, yun po ang ginagawa ko. Be, tama na. Pagod ka na eh. Be, eto lang naman ang way para mapahaba pa natin yung buhay mo. Kung ito lang yung paraan, why not? Gagawin ko kahit pa magkasakit ako, gagawin ko lahat. Halika be, tabihan mo muna ako. Humiga ako sa tabi niya at hinimas-himas niya ang buhok ko habang nagsasalita.
Ikaw be ha, magpakabait ka. Dapat lagi kang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay-bagay sa nangyayari sa buhay mo. Kahit ano pang mga pinagdadaanan mo ngayon, hindi ibig sabihin nun ay pinaparusahan na tayo ng Diyos. Sinusubukan ka lang niya. Sa mga panahon na naghihirap ka, sinusubukan ka niya kung lalapit ka ba sa Kanya. Naiintindihan mo ba ako, be? Mama Mia, napakaraming mga ganyang uri ng mga words of wisdom itong si Ethan. Tumatango na lamang ako sa kanya. Hindi naman siya nagsisimba pero napakatatag ng kanyang paniniwala sa Diyos. Tumakbo ang mga araw, pahina ng pahina si Ethan. Even though nagdadalawang isip ako noon kung magre-resign ba ako sa trabaho ko, ay ginawa ko pa rin para mas maalagaan at mas mabantayan ko siya. Hindi rin naman kami nahihirapan noon, Mama Mia. Dahil may mga padala naman ng kaniyang mga magulang buwan-buwan at syempre meron naman siyang stocks ng kaniyang mga gamot. May mga savings din si Ethan. December 2, 2023. Good morning, Ethan, my loves. Bangon ka na, kain na tayo. Napakasarap ng niluto ko. Hindi sumagot si Ethan. Akala ko ay tulog pa siya, Mama Mia, kaya tinawag ko ulit siya. Noong ikatlong tawag ko ay hindi pa rin sumagot sa akin si Ethan, ay dali-dali na akong tumakbo papasok ng kwarto. Nakapikit lamang siya nung makapasok ako. Huy, be, lika na, kain na tayo. Hindi siya umimik. Kinurot ko ang tagiliran niya pero hindi pa rin siya gumalaw at medyo namumutla siya nung mga panahon na yon. Ethan! Ethan, uy, be! Gising na! Sobrang kaba ang naramdaman ko noon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil hindi pa ako handa na kunin siya sa akin. Nagpalpitate ako noon, Mama Mia. Nanginginig ang mga kamay ko na basang-basa. Hinawakan ko yung puso niya at naramdaman ko naman na tumitibok pa ito. Naramdaman ko ring humihinga pa siya. Bakit hindi siya nagigising? Bakit hindi siya magising? Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay at tumawag ako ng tulong sa mga kapitbahay. Medyo malayo-layo yung mga kapitbahay niya, Mama Mia. Hindi naman magkadikit ang mga bahay na nandoon. Gladly ay may mga mababait siyang kapitbahay na willing na tumulong sa akin at nadala namin si Ethan sa ospital. While I'm holding his hands ay malamig na yon, pati na rin ang kanyang mga paa. Bumaba ang kanyang vital signs, ma'am, pero okay na siya now. Meron lang kaming tinurok sa kanyang dextrose. Dok, bakit? Okay naman siya eh. Yung lahat ng bawal, iniwasan naman namin. Tapos pinag-bedrest ko rin siya. Expected mo na ito dapat, ma'am. By the time passes, talagang pahina ng pahina ang katawan ni Ethan due to his condition. He will no longer stay until next year. Milagro na lang talaga kapag nangyari yon. From now on, dapat hinahanda mo na ang sarili mo sa mga posibleng mangyari. Hindi natin hawak ang buhay niya. Anytime, anywhere, pwede ngayon ay bawian na siya ng buhay. Huwag mo siyang tatanggalan ng oxygen para hindi siya masyadong mahirapang huminga. Complicated na talaga ang kanyang sitwasyon. Diabetic din siya kaya halos lahat ng organs niya ay affected na. Nakalimutan ko kung ano talaga exactly ang sakit ni Ethan. Basta, brain something, Mama Mia. Hindi ko kayang i-spell at hindi ko rin kayang sabihin. Pagsabi sa akin ng doktor ay nawala na talaga ako ng pag-asang maging maayos pa si Ethan. Lagi ko na lang sinasabi sa utak ko na bahala kahit masakit, dapat tanggapin ko na anytime pwede na talaga siyang kunin sa akin. Kesa naman, lagi ko siyang nakikitang nasasaktan. Kung ano ang kaloob ng Diyos, wala naman din akong magagawa, hindi ba?
Hindi kami nagtagal doon sa ospital at umuwi na rin kami, Mama Mia. Bumalik din naman sa normal ang kanyang vital signs. Mahinang mahina pa rin si Ethan at payat na payat pa rin siya, Mama Mia. Konting-konti na lang ang kinakain niya dahil wala na siyang gana. Yung kanyang pisngi ay hindi mo na makita. Halos butot balat na lang siya at bagsak na talaga ang kanyang katawan. Nung mga panahon na yon, naisip ko, may 1 buwan o less na lang kami para magkasama. Kaya sinulit ko na lahat ng minuto para makasama ko siya. Be, good morning. Gala tayo? Alam kong bawal na igala si Ethan sa kanyang kondisyon pero naisip kong dapat sulitin ko na ang panahon. Dapat maging masaya ang natitirang panahon ni Ethan dito sa mundo. Sige be, saan naman tayo? Masayang masaya si Ethan na para bang wala siyang nararamdaman. Nagrenta kami ng sasakyan na pwede naming gamitin para mag-travel. Nag-research ako ng mga magagandang puntahan and I found this new na tourist spot sa lugar na hindi kalayuan sa amin na sumisikat na rin sa Facebook. Habang papunta kami doon ay molding his hands at bitbit namin yung kanyang maliit na oxygen. Paglabas namin ng sasakyan ay sakto naman, Mama Mia, na pa-sunset na. Inakyat ko siya sa ibabaw sa may tambayan talaga and we watched the sunset together na napalibutan ng napakaraming bundok. Watching Ethan genuinely smile makes my heart burst. Gusto ko na lang akuin ang sakit niya, Mama Mia. Kung pwede, ako na lang ang magkasakit, wag lang siya. Ethan deserves to live longer than me. Ako na lang, Lord. Wag na lang yung boyfriend ko. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Dahil kahit pa sabihin ko sa sarili kong maghanda ako kailanman, ay hindi ako magiging handa kung ano man ang mangyayari kay Ethan. Ine-imagine ko palang anytime, anywhere, pwede siyang malagutan ng kanyang hininga ay parang halos hindi ko na kinakaya. Be, makinig ka ha. Ano yun, Be? Ang relasyon natin ay parang sunrise at sunset. Andyan naman yung mga words niya na grabeng napakalalim at slow naman ako kaya hindi ko agad naiintindihan yon. Ang relasyon natin nag-umpisa sa napakaganda at maliwanag na paraan. Dumaan tayo sa pinakamadilim at pinaka-intense na pagsubok ng buhay. Bumaha dahil sa mga ulan ng luha. At least magtatapos na rin sa wakas ang lahat. At magtatapos pa rin sa napakagandang liwanag at yun ang sunset. Ito ang lagi mong tatandaan na hindi dahil nagtapos na ang lahat sa madilim na bahagi ay pangit na ang nangyari. Ang lagi mong iisipin ay yung mga magaganda at maliliwanag nating mga memorya. Tumulo ang luha ko sa kanyang mga sinabi at tumango ako, Mama Mia. Napakalalim ng kanyang mga salitang ginamit. Napakasakit. Bisa, kahit sa mga ganyang klaseng bagay ay na-appreciate niya pa rin ang lahat. Bakit kailangang ikaw pa, Ethan? Sa dinami-dami ng mga makasalanang tao at mga taong halangang kaluluwa na dapat silang magdusa, bakit kailangang ikaw pa? Bakit kailangang ikaw pang kunin ng Diyos? Umuwi kami ni Ethan around 5:30, dumaan kami ng Jollibee. I know bawal sa kanya, pero ni-reverse ko yung mga sinabi niya sa akin dati. Be, bakit nandito tayo sa Jollibee? Uwi na lang tayo, pagluto mo na lang ako. Kuya, ipark mo dito ha. Dito tayo kakain sa loob. Sabi ko dun sa driver. Be, bawal ako sa processed foods. Mama Mia, pinakita ko kay Ethan na masayang masaya ako, na hindi ako nalulungkot para wag rin siyang malungkot. Be, ano ka ba? Di ba sabi mo, we only live once? Nakalimutan mo na ba yun? Sabi ko sabay ngiti. Ngumiti rin si Ethan at nakita kong gusto rin niyang pumasok kami sa loob ng Jollibee. Ako ang umorder at si Kuya Driver ang nag-assist sa amin.
Mama Mia, kaming dalawa ni Kuya Driver ang nagbabantay kay Ethan sa loob. Almost 6K ang nagastos ko nung araw na yon. Dahil nga meron pang mga ginawa kami doon. Siyempre, yung renta ng sasakyan, at kung yung gasolina, pati na rin binili ko lahat ng masasarap sa Jollibee. Spaghetti, palabok, lahat ng burger, coke, float, lahat ng drinks. At least, matikman niya. Halabe, hindi natin to mauubos lahat. I know, pero dapat mong matikman lahat ng yan. Sige na, samahan kita. Sasabayan kitang kumain ng lahat ng yan. Nag-enjoy kaming dalawa ni Ethan sa aming ginawa. 8 p.m. exactly, ay dumaan pa kami sa dike, Mama Mia, dahil napakaganda din ng view doon. Napakaganda pala dito, be, ano? Sabi niya. Oo, be, tignan mo, oh. Napakaliwanag ng buwan, sabi ko naman. Salamat, be, ha? Para saan, Ethan? Sa lahat. Sa kabila ng sitwasyon ko, hindi mo ako iniwan. Kahit napakaraming lalaki dyan na healthy, na kaya kang alagaan, dito ka talaga sa akin na ako ang aalagaan mo. Naiiyak na ako noon at gusto ko na talagang magsisisigaw, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko makita ni Ethan na umiiyak ako para wag siyang maging malungkot. Siyempre, be, totoo kasi itong nararamdaman ko sa'yo. Kung pwede nga, pakasalan kita pakakasalan kita ngayon. Kahit may sakit ako, tanong niya. Magkasama tayo sa ups and downs till death do us part, diba? Baliw ka talaga, be. Be, tignan mo yung kamay ko. Bakit? Anong meron? Nakalimutan mo na to? Sabi ko sa kanya, sabay pakita sa kanya ng singsing na nakita ko sa kanyang aparador. Nakita mo pala yan, be? Engage na tayo, be, ha? Ano ka, fiancé mo kaya ako? Naiyak na talaga ako at nanginginig ng boses ko, pero pinipigilan ko pa rin, Mama Mia. Pinipigilan ko para hindi niya mahalata na nasasaktan ako. Gusto ko kung yun man ang magiging huling sandali ni Ethan sa mundo, ay maaalala niya ang mga ngiti ko, ang saya ko. Alam mo ba, be, tanggap ko na noon pa na mawawala na ako. Handa na nga ako Inaantay ko na lang ang pagtatapos ng buhay ko. Sinabi ko sa Diyos na kung kukunin na niya ako, okay lang. Ibibigay ko sa kanya ang sarili ko. Pero ngayon, be, pwedeng wag na lang niya akong kunin. Pwede ko pa kayang mabawi yung mga sinabi ko sa kanya noon. Pwede pa kayang makiusap sa kanya na wag na muna. Gusto ko pang mabuhay, be. Gusto pa kitang makasama. Gusto pa kitang pakasalan at gusto ko pang magkaanak sa'yo at bumuo ng pamilya. Gusto ko pang makita ang mga apo nating dalawa. Gusto ko pang mabuhay. Mabuhay ng simple, nakasama ka. Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko. Umiyak na talaga ako at niyakap ko na lang si Ethan. Hindi ko na talaga kayang pigilan ang mga luha sa mga mata ko. Napakaraming taong deserve mamatay, pero bakit si Ethan pa talaga? Para ako noong sinasaksak ng milyon-milyong beses. Para akong unti-unting tinutorture ng Diyos. Bakit si Ethan pa talaga? Never nagsimba si Ethan, so we tried to go to church. Nagrenta ulit kami ng sasakyan. I'm Catholic, Mama Mia, so nakita niya akong tumatanggap ng Holy Communion. Habang nakaluhod ako at nagdarasal, ay narinig ko siya sa likuran ko. Lord, nakikinig ka naman sa akin ngayon, 'di ba? Hindi man ako gumaling sa sakit ko. Kunin mo man ako. Please, bigyan mo pa ako ng ilang mga buwan na makasama si Jel. Gusto ko pa siyang makasama, Lord. Bigyan mo ako ng lakas para malagpasan ang taong to. Tatanawin kong napakalaking utang na loob kapag nalampasan ko ang taong ito. Amen.
Napakasakit sa dibdib ko na marinig ang dasal ni Ethan, Mama Mia. Kahit anong pigil ko sa sarili ko ay tumutulo talaga ng kusa ang mga luha sa mga mata ko. Lord, let him live na lang please. Hindi niya deserve mamatay. Gusto pa niyang makita ang mundo. Gusto pa niyang maranasan kung ano ang feeling na may isang buong pamilya. I know kapag naging magulang siya, never niyang ipaparamdam sa kanyang magiging anak yung naramdaman niya sa kanyang pamilya. Bakit si Ethan pa, Lord? December 23, 2023. Be, good morning. Kain na tayo? Be, i-message mo naman sina mama at papa, be. Nagulat ako dahil 2022 pa nung last siyang nag-chat sa kanyang mga magulang. At kursunada siya ngayon na i-message siya, Mama Mia. Hindi na lang din ako nagsalita pa. Hindi na lang ako marami pang tanong, kundi tinanong ko na lang kung anong sasabihin ko sa kanila. I-chat mo sila, be, sabihin mo na, Ma, salamat sa pagpapalaki mo sa akin. Salamat kasi binuhay mo ko dito sa mundo at naranasan ko kung gaano kagandang mabuhay ng ilang taon. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Mahal na mahal kita, Ma. Kahit sa Pasko, Ma, sana malutuan mo ako ng paborito kong luto mong chicken curry. Kahit huling pagkakataon na yon na paglulutuan mo ako. Mamimiss kita, Ma. Advance Merry Christmas. Chat na lang ako kasi baka last na ito. I love you, Ma. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ko, Mama Mia. Isang anak na nakikiusap sa kanyang ina na samahan siya sa Pasko para lang kumain ng kanyang paboritong chicken curry. Mula kasi nung nalaman ni Ethan na may cancer siya, Mama Mia, lahat ng mga seasoning sa food ay hindi na niya kinakain. Kasi nagbabaka sakali siya na baka gumaling siya kapag iniwasan niya lahat ng bagay. Yun lang ba i-chat ko, be? Oo, be. Tapos, wag mo nang replyan. Tapos si Papa, be, chat mo na rin. Anong sasabihin ko sa Papa mo, be? Pa, dito ka sana magpapasko sa bahay, manood tayo ng NBA. Kahit isang beses lang. Kahit last na ito na manood kasama ka. Hindi na kita kailanman kukulitin every Christmas. Salamat sa lahat ng sacrifices mo, pa, ha? Sa pagpapalaki sa akin, sa lahat ng gastos, sa hirap mo at sa pag-aalaga mo sa akin noon. Teka, pa, I love you. Advance Merry Christmas. Mag-aantay ako sa'yo dito. Ilang minutes pa ay nag-reply ang mama niya sa chat na yon. Noy, okay ka lang? Baka mahirap ako, Noy, kasi may trabaho ako, out of town ako na-assign, Noy. Tapos yung papa niya naman ay nag-reply. Titignan ko, Noy, ha? Mama Mia, hindi ko siya sinabihan na nag-reply pa ako dun sa kanila. Kasi baka malungkot pa siya. Hindi ko sinabi sa kanya na nag-reply ang kanyang mga magulang. December 24, 2023, may tumawag sa kanyang cellphone at sinagot ko ito. Hello? Noy? Si Mama to, asan dito yung apartment mo? Tulog si Ethan that time at ako ang nakipag-usap sa mama niya. Hello, ma'am. Good morning po, si Ziel po ito, girlfriend ni Ethan. Ha? May girlfriend na pala si Ethan? Nagli-live-in ba kayo o magkasama ba kayo ngayon, Ziel? San ba yung apartment niya? Hindi po siya nag-apartment, ma'am. Bahay po talaga. Nandito kami sa... Sinabi ko yung address, Mama Mia, at sinabi ko na sasalubungin ko siya dun sa may highway dahil tulog pa si Ethan. Okay, sige, Ziel. Tawag ako sa iyo mamaya. Sabi ng mama niya sa akin. Walang kaalam-alam yung mama niya na may cancer pala ang anak niya. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya para sila mismo ang makakita sa sitwasyon ng kanilang anak na iniwan nilang mag-isa for 9 years. Mama Mia, ilang saglit pa ay yung text naman ng papa niyang nabasa ko.
Going na ako, Noy. Malapit na ako dyan sa address na binigay mo. Para talaga akong nagsasabi noon na totoo pa lang sinasabi ng mga matatanda na kapag talaga itinadhana ng Diyos at pinahintulutan ng Diyos ay mangyayari ang lahat. Is this the sign na kukunin na talaga ng Diyos si Ethan? Kinakabahan ako noon sa instinct ko, Mama Mia. Pero lagi na lang po akong nagsasabi sa sarili ko na pinaghahandaan ko naman na mangyayari ang bagay nito. Kaya dapat handa na ako. Dapat hindi na ako masaktan ng husto. Sinalubong ko ang mama niya at nagkita kaming dalawa. Hello, ma'am. Ma'am bang tawag mo sa akin? Tita na lang. Okay na ako dyan. By the way, si Ethan, bakit ikaw yung sumundo sa akin? Dapat ikaw yung nasa bahay kasi ikaw yung bisita, iha. Natutulog pa po si Ethan, tita. Pasaway talaga itong si Ethan, hindi pa rin nagbabago. Nasaan ba siya? Asan ba yung bahay niya dito? Pasok tayo dyan, tita, oh. Kasi dun pa po sa susunod na eskinita. Ano? Kahoy? I thought nag-apartment siya. Bakit bumili siya ng bahay na ganito? Sana nung bumili siya ng bahay, yung maganda na. Asan pala napunta yung savings ni Ethan? Pumasok kami ng mama niya. Hindi talaga niya bet yung bahay na pinagsettlean ni Ethan. Lalo na nung unang pasok niya at yun na yun po talaga ang naramdaman ko. Nung nagulat ako dahil puro mineral water na punong-puno ng tubig ang sasalubong sa'yo. Bakit ang daming mineral water dito, Ziel? Hindi ba maiinom ang tubig ng gripo ngayon? Maiinom naman po, kaso sensitive po sa tubig si Ethan. Sensitive? Ang arte-arte niya? Kapag nakita ko talagang batang yun, kukuritin ko talaga sa singit. Nandun po siya sa kwarto, natutulog, ma'am. Noy? Noy, halika dito. Andito ang mama. Halika, Noy. Huwag ka nang matulog dyan. Mama Mia. Nanibago si Ethan pagkagising niya nung araw na yon. Dahil talagang napakalakas niya. Yung pakiramdam niya ay parang ang lakas-lakas niya na kayang-kaya na niya ang lahat. Be, mabuti ang pakiramdam ko ngayon, be. Siguro maayos na ako. Siguro gumaling na ako. Salamat sa Diyos dahil masarap ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako nakapaniwala dahil nakakatayo siya, Mama Mia. Nakita ko ulit yung kanyang energy na para bang wala siyang sakit. Pitignan mo, sabi niya habang tumatawa. Be, wag kang pakampante sa pagtayo-tayo dyan. Umupo ka na lang at baka matumba ka dyan. Masayang masaya ako, Mama Mia. Tumulo talaga ang luha sa mga mata ko. Nakasurvive si Ethan sa 2023. Salamat sa Diyos. Totoo talagang napakalaking milagro yon at napakalaki ng pasasalamat ko sa Diyos dahil okay na ang boyfriend ko. Naniniwala na ako sa milagro at abot hanggang langit ang kasiyahan at pasasalamat ko noon sa Panginoon. Ilang beses akong nagpasalamat sa Diyos sa isip ko nung araw na yon dahil binigyan niya kami ng Pasko na punong-puno man ng pasakit. At least ngayon, habang hinaharap namin ang bagong taon ay punong-puno kami ng kasiyahan at magaan na magaan ang mga puso namin ni Ethan. B, kaya ka nang huminga ng walang oxygen. Woo! Salamat sa Diyos! Seeing Ethan so happy ay medyo nawala-walang sakit sa dibdib ko. Dali-dali kong tinext ang parents niya para papuntahin sila kaso wag mo na silang i-text, B. Hayaan mo na lang sila kung babalik sila dito. Tsaka na lang natin sila kakausapin at sasabihing okay na ako. Then I agreed to Ethan. Nagluto ako ng napakarami, klase-klaseng mga putahe. At si Ethan, Mama Mia, pinapag-wheelchair ko pa rin siya nung mga panahon na yon. Hindi ko pa rin tinanggal ang oxygen sa kanya at baka mabigla ang kaniyang katawan. Hapon na yon nung lumabas si Ethan.
Hindi ko na siya tinutulak pa dahil kaya naman daw niya, Mama Mia, pero sinamahan ko siya. B, grabe, napaka-powerful ng Diyos, ano? Bigla akong naging malakas dahil sa kanya. Oo, B, miracle talaga yon. Patawarin sana ako ng Diyos dahil sa mga nasabi ko sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil napakabait mo, B. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng second life para mabuhay pa dito sa mundo. Akala ko talaga wala na akong pag-asang mabuhay pa eh. Pero siguro sinubukan lang talaga ng Diyos yung paniniwala ko sa Kanya. Umiyak ako at niyakap ko siya. Diba, be, hindi naman ibig sabihin na kapag nagtatapos tayo sa madilim, yun na ang dapat nating alalahanin. Oo, be, I believe in His supremacy. Nakiusap si Ethan sa akin na pumunta kami ng bukid kung saan kami unang nagkita. Pero sabi ko ay mahihirapan siya dahil naka-wheelchair siya, kaya napaka-imposible talaga nun. Malayo kasi ang dapat lalakarin pero nag-insist siya na pupunta daw talaga kami. At kaya naman daw niyang maglakad, Mama Mia. Kaya ayon, hindi talaga makapaniwala ang mga mata ko sa aking mga nakita. Na kaya nga niyang maglakad papunta doon sa bukid kung saan kami unang nagkakilala at nagkita. Hindi naman totally na magaling at talagang nagrenta naman kami ulit ng sasakyan nun. Diba? Sabi ko sa'yo eh, tingnan mo nakaabot tayo. Kaya ko na nga. Feel na feel kong kaya ko na. Mama Mia, wala talaga akong ibang masabi noon kundi milagro mula sa langit. We watched the sunset together at pumunta kami sa part ng Sapa kung saan kami unang nagkausap noon. Tapos na yung mga paghihirap mo, be. Salamat at ikaw ang naging girlfriend ko at hindi mo ako iniwanan. I love you for who you are. No matter what the challenges, Ethan. No matter what the struggles na dumating sa atin, I will always choose to stay with you. Salamat talaga, be. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng katulad mo. Imagine, dito nag-umpisa ang lahat. In love kaya ako sa'yo noon. Pero nauna kang mamansin sa akin eh. Siguro mas in love ka sa akin noon. Ngayon hindi sabi ko. 6 p.m., Mama Mia, we decided to go to the hospital to tell his doctor about what happened. Kasi madadaanan naman namin ang ospital, papunta kami pauwi. Tapos nakapag-schedule naman na kami. At gabi yung schedule namin kaya pumunta din kami agad. Doc, okay na yung pakiramdam ko kahit wala akong oxygen. Feeling ko okay na talaga ako. Feeling ko wala na akong sakit. Miracle, it's a miracle, Doc. Nagulat ang doktor, Mama Mia, at ngumiti. Good for you, Ethan. It's a miracle na nakalampas ka ng 2023. Salamat, Doc. Balik normal na sana ang lahat. Sige, Doc, mauna na kami, Tumayo si Ethan, Mama Mia, at nahuli ako. Lumapit sa akin ang doktor while saying this whisperly. Bilib talaga ako dahil napakatatag mo sa lahat ng pwede pang mangyari. Pero magpakatatag ka pa lalo, Ngumiti ako sa kanya, Mama Mia, at umuwi na kami. Pagdating namin ng bahay ni Ethan ay doon ang kanyang mga magulang. Masayang-masaya ang lahat dahil sa recovery ni Ethan. Shock na shock din ang parents niya, Mama Mia. Mama, iyak na sabi ni Noy noon. Oh, Noy. Mama, okay na ako. Umiyak talaga si Ethan. Miss na miss ko kayo, Mapa. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Salamat, Mama. Miss na miss ko kayo. Niyakap ni Ethan ang kaniyang mama at papa ng sabay. Noy, okay ka na? Salamat sa Diyos. Patawarin mo kami, Noy, ha? Patawarin mo kami ng mama mo, sabi ng papa niya. Wala ka nang dapat ihingi ng tawad pa. Wala naman po akong galit sa inyo ni Mama eh. Tapos ilang taon na rin naman yun. Kaya kinalimutan ko na. Nagpasalamat nga ako sa Diyos dahil may pagkakataon tayong ganito.
Umiyak ako sa sobrang saya para kay Ethan. Hindi ko ma-imagine ang kaniyang mga pinagdaanan, Mama Mia. Masayang masaya kaming isineselebrate ang bagong taon. Maski ako, hindi ako makapaniwala na naging okay siya. Napakaraming dumating sa bahay ni na Ethan. Mga relatives, lahat masayang masaya nung malaman ang kaniyang naging recovery. Hindi rin sila makapaniwala at masayang masaya ang lahat. Happy New Year! Salamat sa bagong buhay na binigay mo sa akin, Diyos ko. Salamat sa pag-asa, salamat sa lahat. Salamat talaga. Yun ang sinabi ni Ethan nung celebrate namin ng New Year. 1 a.m. ay lumapit sa akin si Ethan na hindi na naka-oxygen. Normal na yung kanyang paglalakad na para bang wala na siyang sakit na iniinda. Hindi talaga ako makapaniwalang kayang-kaya na ni Ethan na maglakad. Kahit pa noong may sakit siya, Mama Mia, kaya naman niya, pero iba talaga dahil parang nagbalik yung dating Ethan na walang sakit. Be, okay ka lang? Oo, be. Kaya ko na eh. Kaya ko nga kanina sa bukid, di ba? Sure ka ba talaga? Tanong ko. Maski ako, be, hindi ako makapaniwala. Napaka-powerful talaga ng Diyos, be. Yun ang sabi niya sa akin. Huwag kang makakalimot, be, ha? Huwag mo nang ipasabi pa sa akin yung mga paalala ko sa'yo. Oo, be. So dahil okay ka na, magpakasal na tayo. Sabi ko habang tumatawa. Alam mo, be, napakaswerte ko talaga sa'yo. You don't know how grateful I am since that day you approached me at the mountain. The feeling of mine when the first time I saw you ay hindi talaga nagbago. Napakalaki ng space mo dito sa puso ko. Napakalaki ng space sa puso ko na masayang masaya at ikaw ang nagbibigay sa akin ng pag-asa at lakas. Ikaw ang inspiration ko para lagpasan lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ko. Salamat dahil napakabuti mong babae. Salamat sa iyong lakas. Salamat sa iyong pagtitiis. Salamat sa iyong pag-aalaga. Salamat sa pagiging totoo. Gustong-gusto kitang pakasalan, be, at gusto kong gumawa ng pamilya kasama ka. Gusto kong magkaanak at magkaapo kasama ka. Tumulo ang luha sa mga mata ko sa sobrang saya. Niyakap ko siya, Mama Mia. Nung mga oras na yon ay pumasok na kaming dalawa ni Ethan sa kwarto niya habang yung kanyang mga magulang at relatives ay masaya pa rin nagsa-celebrate ng New Year sa labas. Nung biglang may nangyari sa aming dalawa ni Ethan. Nung mga oras na yon ay binigay ko ang sarili ko kay Ethan. Hindi ko po talaga pinagsisihan yon dahil desidido na ako na siya ang mapapangasawa ko. Desidido na ako na siya ang magiging ama ng mga magiging anak ko. Pagkatapos naming gumawa noon bagay na yon at pagkatapos naming magniig ay lumabas kami. Wala akong ibang nasabi noon kundi okay na talaga si Ethan. Niyakap ni Ethan ang mama at papa niya na para bang wala ng bukas. Niyakap niya ng pagkahigpit-higpit ang mga ito na parang hindi na niya gustong maputol yung yakapan nila na yon. Ibang yakap yon, Mama Mia. Ako din naman ay niyakap niya ng pagkahigpit-higpit. Pagkatapos ay nagpicture kaming lahat. Eto ang aming family picture. Pagkatapos ng ilang taon, be, ngayon pa kami nakapag-picture ng mama at papa ko. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng chance na makitang buo ang mga magulang ko kahit minsan lang. Picture din tayo, be. I miss you so much. Miss ko nang sumakay sa'yo habang nagmomotor ka. Nagpicture kaming dalawa ni Ethan at nag-take din siya ng video. Ako si Ethan, 31 years old, diagnosed 4 years ago sa sakit na brainstem glaucoma. Tinaningan na ang buhay ko ng 5 years. Year 2023, na-diagnose na stage 4 na ang cancer ko at hindi na ako aabot pa ng 2024. Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng tsansa na mabuhay pa. Tumigil siya, Mama Mia, tinanong ko kung bakit siya tumigil. Be? Tanong ko. Saman, be? Pagpatuloy mo na yung video mo. Natahimik si Ethan at yumuko. Anong problema, be? Okay ka lang? Tanong ko ulit sa kanya.
Umiti siya sa akin habang sinasabing, mahal na mahal kita be ha. Kayo ng mga magulang ko, mahal na mahal ko kayo at hindi ko kayo malilimutan lalo na ang mga panahong magkasama tayong dalawa. Lalo na ang mga panahong magkasama tayo sa hirap. I'm so grateful to have you. Huwag mong kakalimutan ang lahat ng tinuro ko sa'yo ha. Itong bahay at yung savings account ko, nilagay ko na sa pangalan mo. At iba pang mga bank account ko. May pera ako doon. Sa'yo na yon, ikaw na ang may karapatan doon. Sinabihan ko na rin sina mama tungkol dyan. Tsaka lahat ng naipundar ko sa'yo na. Naiintindihan mo ba? Huwag mong kalimutan, be ha. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag kang makakalimot na magpasalamat sa Kanya sa lahat ng pinagdaanan mo. Maging ito man ay maganda o pangit, magpakatatag ka. Hindi natin hawak ang mundo, be. Magpakasaya ka habang may oras ka. Magpakabait ka. Maging mapagkumbaba ka. At kapag may problema ka, lapit ka lang sa Diyos. Gusto kong makita lagi ang mga ngiti mo. Yung mga ngiti mong totoo. Yung tawa mo na parang nang aasar. Mahal na mahal kita, Zel. Mahal na mahal kita. Oo, be. Mas mahal kita. Sabi mo nga, good listener ako, 'di ba? Sabi ko habang tumatawa. 3 a.m. na natulog kami ni Ethan. Humiga ako sa kanyang balikat and I feel so safe and secured. Excited akong gumising ng walang problema. Walang bigat na dinadala sa aking puso. At excited ako sa bagong taon at bagong buhay kasama si Ethan. Pero pagising ko, nagising ako sa balikat ni Ethan. Watching him sleeping so deep is so adorable. I know na magiging okay ang lahat. Hinalikan ko siya sa kaniyang noo at gumising siya. Be, good morning. Bati ko. Thank you sa pakis, be. Pwede bang patugtog mo yung sikat na kanta ng Ben and Ben? Ano yun? Yun bang kantang sa susunod na habang buhay? Kasi maganda yun eh. Sabi niya at ngumiti pa sa akin. Okay, sige. Tapos be, yakapin mo ako ha. Dahil na-miss ko tong moment na to noon eh. Parang kakaiba ang tono ni Ethan noon, Mama Mia. Parang pagod na pagod siya sa ginawa namin nung nakaraang gabi. Okay ka lang ba be? Gusto mong magluto ako? Sina mama mo at papa mo tapos yung mga relatives parang tulog na tulog pa. Siguro lasing na lasing kagabi. Huwag na, dito ka na lang be. Yakapin mo na lang ako at tabihan. Okay, be. Habang nagpi-play yung music ay nakangiti si Ethan. I love you, be. Mahal na mahal kita. Huwag mo yung kalimutan na. Pati na yung mga sinabi ko sa'yo kaninang madaling araw. I love you too, be. Opo, susundin ko po lahat ng sinabi mo. At magpapakasal tayo. Be, maging masaya ka ha. Maging masaya ka sa lahat ng darating sa buhay mo. At maraming salamat talaga't dumating ka sa buhay ko, Ziel. Lagi kitang sasamahan sa journey ng buhay mo. Hinalikan niya ako sa labi, deep at nagkadol kaming dalawa. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ganito. Hinding-hindi ko to pagsisisihan, sabi ni Ethan. Be? Ilang saglit siyang natahimik kaya tinawag ko siya. Natutulog ka ba ulit? Tanong ko. Hindi sumagot si Ethan kaya tinignan ko siya at tulog na tulog siya. Be, anong gusto mong lutuin ko, be? Tapos na yung music ko. Hindi na nagpi-play. Hindi sumagot si Ethan, Mama Mia. Bumangon ako at umupo ako sa harapan niya. Be? 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 Paulit-ulit kong tawag pero hindi siya sumasagot. At dun ko na-realize, Mama Mia. Yung kahapon pala, lahat ng yun ay habilin niya lang. Yung kagabi ay paghahabilin na lamang. Nag-expect na akong okay na siya dahil sobrang energetic niya. Pero, Mama Mia, yun na pala ang huling araw niya sa mundo. Lagi kong iniisip noon ang kanyang sinabi na dapat magpakatatag ako at maging masaya.
Maging grateful ako sa lahat ng bagay. Sasamahan niya ako sa journey ko. Ziel, iiyak mo lahat. Iiyak mo pero tandaan mong matagal mo nang pinaghandaan to. Nangyari na ang pinaghahandaan mo, Ziel. Magpasalamat ka na lang at nakita mo siya kahit isang beses na bumalik sa dati niyang sigla. Kahit sa huling segundo at minuto at araw ng buhay niya. Mama Mia, nagdasal kasi talaga si Ethan na bigyan pa siya ng 2 linggo ng Diyos na mairaos niya ang New Year na kasama kami ng kaniyang mga magulang. I can't say it's unfair dahil binigyan naman siya ng isa pang araw. Niyakap ko si Ethan. Niyakap ko siya at paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mahal ko siya. Na hindi ko malilimutan ang lahat ng mga itinuro niya sa akin. Na kailanman ay hindi ko kaya kalimutan ang aming mga pinagdaanan. Na kailanman ay lagi akong magiging grateful sa lahat ng bagay sa buhay ko. Na kailanman huwag akong magalit sa Diyos. Kahit malungkot, kahit masakit ang mga pinagdaanan ko, dapat maging masaya ako. Umiyak ako ng umiyak. Niyakap ko siya ng paulit-ulit. Paulit-ulit ko siyang hinahalikan. Mama Mia, nagising ang kaniyang mga magulang pati na rin ang kaniyang mga kamag-anak sa lakas ng pag-iyak ko at pumasok sila ng kwarto. Nagulat sila sa nakita nila dahil wala ng buhay si Ethan. Noy, akala ko ba okay ka na? Nag-celebrate pa nga tayo kahagabi. Kasi okay ka na, 'di ba? Sabi ng nanay niya na iyak ng iyak. Lahat kami ay umiyak. Nag-iyakan at dinala namin siya sa ospital just to check if wala na ba talagang pag-asa. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, milagro na lang kung aabot pa siya ng 2024. Pero, hindi ko sinabi na kapag nakasurvive siya ay wala nang mangyayari sa kanya. Meron at meron pa rin dahil wasak na ang katawan niya. That is what we call terminal lucidity. Kadalasan nangyayari ito sa mga tao na malapit nang mamatay o ilang minuto, oras o araw na lang ay mamamatay na. One of the symptoms of this is bigla na lamang siyang nagiging energetic. Yun bang feeling niyang wala siyang sakit at naging maayos na siya at nagamot na yung sakit niya. Yun ang nangyari kay Ethan. Yun ang nangyari sa kanya kahapon. Kaya nakita niyo siyang malakas, nakita niyo siyang maayos. Kahapon nung pumunta kayo dito, Zell, telling me na okay na si Ethan, alam ko na na nalalapit na siya. Hindi ko na lang sinira ang emosyon ninyo, lalong-lalo na ni Ethan dahil nga mag-New Year, di ba? Doon ko na-realize yung sinabi ng doktor na magpakatatag ka pa rin sa mga pupwedeng mangyari. Grabe, napaka-slow ko talaga, Mama Mia. Kaya pala hindi tinapos ni Ethan yung video niya kagabi. Kasi alam na niyang tinupad lamang ng Diyos ang dasal niya na bigyan siya ng at least 2 weeks. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging okay na siya. Hindi ibig sabihin nun na hindi na siya babawiin pa sa amin. Binigyan lamang siya ng pagkakataon na makapag-celebrate ng maayos. Yun na pala ang huling tingin namin ng sunset. Kaya pala binalikan namin yung lugar kung saan kami unang nagkakilala. Yun na pala ang last travel naming dalawa. Doon sa lugar kung saan kami unang nagkita. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang lahat na para bang fresh na fresh pa, Mama Mia. Pero isinare ko ito dito sa iyong channel para may mapaglabasan lamang ako ng sama ng loob. Hindi ko na po maikwento ang lahat-lahat pagkatapos ng nangyari pero isa lang po ang masasabi ko. Inilibing namin si Ethan during sunset, Mama Mia, at pinatugtog ko yung huli niyang paboritong kanta ng Ben and Ben. Tapos iyak ako ng iyak noon.
Sa likod ng lahat ng napagdaanan ko, tulad ng sabi ni Ethan, ay nagpapasalamat pa rin ako sa lahat-lahat dahil napakarami kong natutunan. Oo nga't hindi masaya ang mga pangyayaring yun, pero blessing in disguise na rin ang mga lessons na nakuha ko mula doon. As what Ethan said, his parents gave me everything that he had, Mama Mia. Kasi plinano na pala ni Ethan ng lahat-lahat bago niya sinabi sa akin nung araw na yon ang tungkol sa kaniyang mga savings at iba pa. Sinigurado niyang maiwan sa akin lahat ng mga alaala niya. At Mama Mia, habang sinusulat ko po itong kwento naming dalawa, I'm now 6 months pregnant. Oo, iniwanan pa niya talaga ako ng alaala hindi lamang ng kaniyang mga assets, kundi maging ng supling sa aking sinapupunan. Yung nangyari sa amin ng New Year ay meron din palang bunga, Mama Mia. Lahat ng bagay ay binigay sa akin ng mga magulang ni Ethan. Masaya sila lalo na nung nalaman nila na buntis ako. May alaala raw kaming naiwan kay Ethan. Although miss na miss ko na siya, Mama Mia, tinake ko na lang yun na pagkakataon ng swerte dahil binigyan pa rin niya ako ng buhay na alaala. Kaya inaalagaan ko ang bata sa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung kailan ko ito may sisend, kung maisisend ko ba ang sulat na ito bago ako makapanganak, Mama Mia, o kapag after na. Pero isa lang ang masisigurado ko sa inyo. Kailangan kong iwasan ang pag-iyak at sobrang paging malungkot dahil kailangan na maging masaya, healthy ang baby naming dalawa. Every morning ay nag-good morning ako sa itaas. Every afternoon ay titig na titig ako sa sunset. Every evening ay tinitignan ko ang bintana. Kapag nakikita ko ang tatlong bituin na sinabi niya sa akin, I take it as si Ethan yun. Mama Mia, kahit pa sa akin iniwan lahat ni Ethan, ay hindi pa rin yun sapat para sa akin. Mas gusto ko sanang nandito siya. Alam kong sising-sisi ang mga magulang ni Ethan dahil hindi nila ito binigyan ng mahabang panahon nung ito'y nabubuhay pa. Alam ko at hindi ko gagawin ang pagkakamaling yon. Sa lahat ng nagbabasa nito, sinasabi ko sa inyo habang buhay pa kayo, habang buhay pa ang mga mahal ninyo, enjoy yourself, treat yourself. Dahil hindi nyo alam kung kailan kayo kukunin ng Diyos. Minsan nga yung mga malalakas, minsan nga yung mga healthy, yun pa ang nauuna kaysa sa doon sa may mga sakit. Hindi talaga natin hawak ang buhay. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kapag meron tayong mga problemang pinagdadaanan, dapat maging grateful tayo. Dahil kahit problema yun, kahit masakit yun, dun tayo natututo. Dun tayo nagiging malakas. Dahil sabi nga nila, di ba, hindi ka naman nag-grow sa comfort zone mo. Doon ka nag-grow sa mga pagkakataon kung kailan ka iniipit, kung kailan ka kinikiskis. Kagaya na lamang ng isang diamante. Sa mga teenagers na naglalayas at sumasagot sa kanilang mga magulang, sana isipin nyo na nasa huli talagang pagsisisi. Lalo na ako, nung naulila ako, Mama Mia, nung nawala ang mga magulang ko, ay masakit na masakit yun sa puso ko. And for those parents na nagkahiwalay, tapos pinabayaan na ang mga anak nila, wala po sa edad ang trauma at napakasakit po laging iniisip ng mga anak ninyo ang paghihiwalay at pagkawasak ng pamilya ninyo. Dun sa mga ama o mga inang kumakabit sa iba, sana bago nyo gawin yon, isipin nyo muna ang inyong mga anak. Sila po ang nagdadala ng sakit habang buhay. Yun po ang nangyari sa buhay ni Ethan. Sana kung hindi na kayo masaya sa inyong mga pagsasama at sa inyong kasal, pwede naman pong humiwalay, pero sana huwag niyong kalimutan yung anak ninyo.
Sana wag niyong kalimutan na yung pagiging pag-mag-asawa niyo lang ang tinatapos ninyo, hindi yung pagiging magulang ninyo sa inyong mga anak. Lahat ng problema may solusyon, pero hindi po solusyon ang pagtapos ng buhay. Hindi po solusyon ang pagpapariwara. Mahalin ninyo ang isa't isa. Mama Mia, nasasaktan pa rin ako lalo na't nag-iisip ko si Ethan. Nasasaktan pa rin ako kapag naiisip kong short-lived lang ang naging romance naming dalawa. Pero masaya pa rin ako. Masaya pa rin ako dahil hindi niya ako iniwanan ng empty-handed. Habang sinusulat ko ito at habang tinatapos ko ito, ay inaantay ko na ang bunga ng aming pagmamahalan. Kung ano man ang mangyari, Mama Mia, hindi ko po sinasara ang puso ko. Hindi ko sinasara na posible at pwedeng may magustuhan ako, may maging pamilya ako at magmo-move on ako sa buhay ko. Kung ano man ang mangyayari bukas, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Isa lang ang sigurado ako. Kahit anong mangyari, nandito ako para sa anak ko. Maraming salamat po, Mama Mia, at sa lahat po ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Naway marami kayong natutunan sa naging kwento ng buhay ko. Sana rin matapos kong ma-share at mailahad itong aking kwento ay makaramdam man lang ako ng ginhawa at makalimutan ko man lang at matanggap ng tuluyan ang pagkawala ng lalaking aking pinakamamahal. Hanggang dito na lamang po. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Ziel. Grabe naman talaga ang kwento ng buhay ni Ziel. Sobra-sobrang pagmamahal na ganun na. Pero alam mo, Ziel, sa totoo lang, hindi naman talaga madaling tanggapin ang mga ganyang pangyayari. Kaya bilib na bilib talaga ako sa'yo. Tama yung sinabi ni Ethan pwede kang umalis, pwede kang maghanap ng taong siyang mag-aalaga sa'yo. Pero ang ginawa mo ay nanatili ka. Ang ginawa mo ay nagpakatatag ka, minahal at inaligaan mo pa rin siya. At dahil dyan, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Maraming salamat sa nakaka-inspire na kwento ng iyong buhay pag-ibig. At maraming salamat din sa inyo na nakikinig ngayon. Ako naman, alam kong Pasko pero pinaiiyak ko kayo. Sana naman ngayong Pasko ay i-share nyo itong video na ito para marami ang ma-inspire. Tapos, i-like nyo na rin at huwag kalimutan na kung hindi nyo pa napindot yung subscribe button na yan, pindutin nyo rin at i-check kung napindot nyo ba ang notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video na inilalabas dito sa ating channel. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating programa. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw and enjoy the rest of your weekend. See you tomorrow pa rin dahil sisikapin kong meron tayong upload araw-araw kahit this holiday season. Maraming salamat pong muli at magandang araw sa inyong lahat.